yung kay Kon. Attorney Enzo Attorney Recto tayo, humabsat. Attorney Recto. Ito pinakinggan ko kanina to eh. Citizen, where are you? Ito to. Out na si Soto. In na si Cayetano. Ako, 27 minutes. Mas matagal pala to ah. Ay, hindi. Tama lang. Okay lang. Bibilisan natin to. Here we go. Fall in love with the new richer taste of Capri. Alright. Here we go. Bilisan natin. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban. Bayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, o umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Sabi ni Napanood man po ninyo ito. Sinabi ni attorney, out na si Soto, in na si Cayetano, binara na agad ni Lacson. Fake news, hindi totoo. Ay, mutragis. Binara agad ni Lacson. Bakit naman? O sige tuloy. Mga kabunyog, ng live man po replay, ang aking pong pagbati sa inyo. Magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, blessed Sunday po sa lahat. Mga kabunyog, mga kababayan, i-greet ko muna ang mga viewers natin na hindi nagsasawang nanonood sa atin. Kahit halos oras-oras tayong nagla-live, napapanood sa social media. Pero ang ating mga avid followers ay talagang napaka-loyal sa ating mga talakayan. Kaya kahit po, syempre, tulad ngayon, medyo late na tayo nag-live ngayon, pero alam ko nandiyan kayo naghihintay. O kaya i-greet ko rin si Kabunyog Jericho Alcazar. Good afternoon na pala. Shout out sa inyo Kabunyog Jericho Alcazar. Shout out po sa inyo ni Fenis Rabang at ni Vic, no? Kay Olivia Galino, kay ang nasa yung alam niyo yung mga sinisend yung stars, yung milyon katao ang pupunta sa Luneta alas 9. Kaya humihingi uli kami sa inyo ng tulong mga kabunyog ha. Yung padala mong stars, Kabunyog Rudy Santos, malaking tulong na yan. At yung mga nanonood sa atin na hindi rin nag-i-skip ng mga ads, malaking tulong na rin po sa inyo. Ang galing sa inyo na yan. Salamat. Kasi may mga nagsasabi sa akin, attorney, wala kaming maitutulong sa iyo ha. Pero yung hindi kami nag-i-skip ng mga ads, yun lang yung tulong namin. Salamat at naunawaan po ninyo na po kasi hindi lang naman ako at sa iba't ibang panig ng mundo kundi Virginia. Ano ito ha? Ulitin ko ha. Here we go. Ano ang balita? Out na si Soto, in na si Cayetano. Pero ang galing na. Out na si Soto, in na si Cayetano. Kaya pala fake news ka, bote talaga. Garapata lang naniniwala dito. Question mark yan. Question mark. Ngayon, dahil kumakalat yung balita na yan, agad-agad binara ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, fake news yan. Hindi totoo yan. Yan mga kabunyog. Mamaya, hintayin nyo ako. Huwag kayong aalis. Ipapaliwanag ko. Saan ba kasi galing ang ano na yan? Saan ba galing yan? Sinong nagkakalat niyan? Mamaya, ipapaliwanag ko yan. Banat, attorney. Ipapaliwanag ko yan. Hi, Rudy Santos. Kabunyog Alvin Anyain. Salamat. Salamat sa pag-send ng star. Salamat. Kay Vic Kuya, kay Louie Mariano de la Cruz, shout out po sa inyo. Kay Crisanto Pasis, kay Amanda Mexica Montero, hello po sa inyo. Teresita Sapalaran, Florentina Ularte, good morning. Kay Mamita Yumol, kay Rafi Laer. Shout out sa inyo mga kabunyog. Mga kababayan. Sa mga viewers ko din sa Attorney Enzo Recto YouTube ay Facebook natin. Si Bogs Valeroso. Si Ramil Ginganya, si Jose Ricky Colibaw, Digna. Ito. Ko naman, diniscuss ko na ito. Ang sabi ko, hindi dapat magkampante si Senate President Soto na dahil Senate President na siya, safe na siya dyan. Hindi. Na diniscuss ko po yan, shout out Noli Baron, diniscuss ko po yan. Sabi ko, SP Soto, ayaw ka naming mapalitan ka. Pero tandaan mo, 15 ang kasama mo. May 9 na minority. Medyo manipis yan. Manipis yan. Naghihintay lang yan ng pagkakataon. Parang vulture yan. Parang vulture. Hinihintay lang na magkaroon ng pagkakataon. Yung siyam na yan, na minorya ng Senado. Kasi itong siyam na ito, hindi, kahit naman si Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, SP Soto, mag-ingat ka. Wag mong maliitin ang minority na yan. Yung minority na yan, yung minorya na yan, siyam yan. Siyam yan. At sa totoo lang, yung siyam na yan, hindi naman yan mga ordinaryong senador. Tingnan nyo yung mga mga, ano bang tawag natin, pagmumuka. Tama ba tama bang sabihin yung pagmumuka, mga kabunyog? Ito, yan yung yan yung siyam.
Yan yung siyam na minority. Pero yung siyam na minority na yan, tingnan nyo naman, nandyan si Cayetano, nandyan si, Cheese. alam naman natin si Cayetano, oportunista yan, magulang yan, kabisado na yan ang mga laro. Lady Si Georgia Escudero, daw. nandyan din. Si Jinggoy, mga ano na yan, mga plus, nandyan pa si Amy Marcos, plus sila Marcoleta. Kung baga, hindi simple itong siyam na to. Hindi simple yung siyam na yan. Mag-iisip at mag-iisip yan na hayaan lang natin. Hintayin nating makakumit ng mistake si Soto. Aagawin natin yan. Aagawin, babalik tayo dyan. At ang isa pang problema kasi, doon sa 50 na kasama ni Soto, nandun yung magkapatid na Villar. Yung si Mark sa si Camille. Alam naman natin yung dalawa na yun. Duterte yun. Tama. Kaya lang naman yun sumama sa grupo nila Soto dahil nga wala na. Majority na sila Soto, sumama na rin sila. Iniwan na nila si Chis Escudero. Ang isa pang dahilan, may mga negosyo ang mga Villar. Kailangan protektahan yun. Pag hindi sila sumama sa majority, doon sa grupo nila Soto, yung Senate Committee na hawak ni Mark Villar, Public Works, yung Senate Committee na hawak ni Camille Villar, Agriculture saka Natural Resources, papalitan sila doon. Papalitan sila. Magagalit sa kanila yung mother saka father nila. Tama. Bakit kayo hindi sumama sa majority? Kailangan natin yung committee na yan sa Senado kasi ang negosyo natin real estate. Ang negosyo natin mining. Yung mga hawak ninyong negosyo. Ang negosyo natin prime water. Natural resources ang negosyo natin. Bakit hindi kayo sumama sa majority? Kaya ibig sabihin, yung pagsama nila Camille Villar at Mark Villar sa majority, vested interest yun. Hindi naman talaga dahil para sa bayan yun, hindi para sa yaman yun. Para sa yaman nila yun. O kaya delikado. Ibig kong sabihin, yung 50 ni Soto, medyo shaky yun. Yun ang term, shaky. Shaky. Kahit si Ping Lacson nagsabi niyan. Huwag mong maliitin ang minority. Sabi ni Ping Lacson. Kahit si Secretary Ronald Llamas, ang analysis niya, medyo mabigat. Kailangan laging nagmamatsyag si Tito Soto. Ngayon, biglang kumalat ang balita, napapalit na si Soto ni Cayetano at mayroon ng number. Saan ang galing yon? Ito yon mga kabunyog. Ipakita ang mo, pinanggalingan yan, itong balita na to. Okay, ipakita mo, Tordy. Ayan, Yan yung sasabi ko rin. Yan. Kagabi pa ito, kumakalat na ito. Actually, gusto ko sana itong i-discuss na kahapon, kaya lang, ayan yan mga kabunyog. Yan ang pinagmulan yan. One TV Philippines. Breaking. Another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Reliable source tells One TV Philippines. Unang-una, hindi ko alam kung sino ba yung One TV Philippines na yan. Hindi ko alam kanino yan na pag-aari yung One TV Philippines. Pero yan yung yan yung nagkalat niyan, One TV Philippines. Mamaya may ipapakita ko sa inyo na may kumalat din na may kumalat din itong si Jimmy Bundok. Alam naman natin si Jimmy Bundok, tumakbong senador yan sa PDP, Duterte yan. Yung singer lawyer na si Jimmy Bundok, nagsabi rin siya sa abogado.com, isang publication din. Ang sabi ni Jimmy Bundok, ayon sa sources niya, ngayong week na ito magkakaroon ng pagbabago sa Senado, rigodon. So yun, sila yung nagkakalat. Itong One TV, saka si Jimmy Bundok. Tapos yung mga DDS, nagkakalat na rin sila. Kinakalat na rin nila yan. Sila banat bay. Kinakalat nila yan. So hanggang sa naging usap-usapan na. Pati yung sinusubaybayan ko, itong Morning Coffee Thoughts, magaling itong Morning Coffee Thoughts, nag-post na rin. Pero question mark. Another Senate ko on Monday, September 15, yun, kumakalat na. Kumakalat na yung balita na yan. So, sabi ko, gagawin ko tong topic ngayon nga. Salamat naman at may nilabas na statements si Senator Ping Lacson sa kanyang X, yung X, Twitter yon, dating Twitter. Sa X, nag-post si Ping Lacson. Dinideny niya to, hindi totoo to. Yan, mamaya ipapaliwanag ko ano ang sinabi ni Ping Lacson. Pero yun na nga, ang tanong, kanino galing? Yun na nga, nagsimula yan, nakita ko yan dito. Itong One TV Philippines. Hindi natin alam kung sino ba tong One TV Philippines. Hindi natin to alam. Pero balikan ko lang yung sinasabi ko. Ako, sinasabi ko naman, medyo talaga mahirap ang sitwasyon ni Senate President Soto kasi itong mga minority senators na to, hindi ito pipitsugin. Kaya siya nitong maniubrahin. Nitong mga minority senators na ito, magagaling din to eh. Naghihintay lang to ng oportunidad. Naano nyo na yan, naano ko na yan sa inyo. Nasabi ko na yan.
na itong mga anong ito, itong mga senador na ito, sabi ko, yung siyam na yan, medyo ano rin, ang kalibre ng mga yan. Siyempre, Cayetano, Escudero, Amy Marcos, Marcoleta, may mga ano to. Iba yung komposisyon na yan, hindi simple yan. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, do not underestimate the minority. Yun naman ang sabi ni Ping Lacson. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Ping Lacson? Kasi nag-release na ng statement si Ping Lacson. Ito po ang pagkakasabi ni Ping Lacson. Yan. Nabalita na ngayon sa News 5. O ito, News 5 po ito. News 5, ngayon lang. Fakey breaky news. O yun. Kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang ulat ng isang news outlet na nagsasabing nakakuha na ng sapat na boto si Senator Alan Peter Cayetano para palitan si Senate President Tito Soto III. O, ang tinutukoy dyan na news outlet na nagtalat nun, ayun nga, yung pinakita ko kanina, mga kabunyog, yung, ayan, ito yon. Ito yon, yung 1TV Philippines. O, iyan yon. O, anyway, patuloy tayo dun sa dinidiscuss ko. So, naglabas ng statement, si Ping Lacson, ay nabalit sa News 5, ngayon lang yan, na kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sabi niya, hindi totoo yan. Fakey breaking news. Yan. O, sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Yan. Yan yung balita ng News 5. So, ano ba talaga ang katotohanan diyan pala sa balita na yan? Sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yan. Fake news yan. O, ang sinasabing post ni Ping Lacson sa X ay ito. O yan. O. Ito yung post ni Ping Lacson sa X. Ngayong araw, 14 September 2025. Sabi ni Ping Lacson, peke, intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magperma, malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na achy breaky hearts, ito naman, fakey breaking news. Putragis, fakey, fakey breaking news. Grabe naman si Lacson, mga kakabsat. Sige, paasahin niyo yung mga garapata, mga bobo yung mga yan. Sige, tuloy. Tindi rin ni Ping Lacson, ha? Oh, so yan mga kabunyog, ang paglilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Medyo matapang yung ni Ping Lacson, ano? Kung baka ang sinasabi ni Ping Lacson, ano daw, desperado. Yung mga nagkakalat daw niyan, desperado. Agree. Nagbabaka sakali daw yan na may tatalon at pipirma. Pero hindi raw totoo yan. Yan daw ay desperado. Kaya may kantyaw pa si Ping Lacson. Kung may kantang achy breaky hearts, ito naman daw, ginagawang ito, fakey breaky news. Pero, ang isang bagay na nagustuhan ko nang sinabi ni Ping Lacson, mga kabunyog, ina-underestimate nila kung sino man daw ang may gumagawa niyan, ina-underestimate nila ang intelligence ng new Senate majority bloc. Ibig sabihin, tama naman si Ping Lacson. Minamaliit naman nila masyado ang grupo ng majority, ibig sabihin sila Ping Lacson. Yan sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Ano ito mga kabunyog? So ang linilinaw ni Ping Lacson, si Ping Lacson nung isang araw nagsabi siya, mag-ingat ka SP Soto, baka sa sunod ikaw yung ikudeta. Pero ang ibig sabihin ni Ping Lacson, huwag magkampante. Hindi ibig sabihin na sila na yung nakaupo ngayon sa liderato ng Senado, parang forever na yan, hindi. Kasi yung minority, laging mag-iisip yan na agawin sa kanya yung liderato. Pero, tandaan natin na si Ping Lacson ay PMAyer, tapos dating PNP chief, dating PNP chief. So, ibig sabihin, pagdating sa intelligence, ibig sabihin yung mga pagsubaybay sa galaw ng iba, syempre ginagamit na yan ngayon ni Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson na yung minority, marami yang gagawin. Maraming gagawin niya naman ni Obra. Ay, syempre, gagawin niya ni Ping Lacson, silang dalawa ni Soto ngayon ang nasa top leadership ng Senado, gagawin lahat ni Ping Lacson para maprotektahan sila. Hindi papayag si Ping Lacson na basta-basta na lang sila mapalitan. Kumbaga, ang punto dito mga kabunyog, ang sinasabi ni Ping Lacson, huwag niyong i-underestimate. Huwag niyo namang i-underestimate ang majority. Ayun, tama naman. Tama naman si Ping Lacson. Kumbaga dati siyang PNP chief, hindi niya masubaybayan ang galaw ng mga nasa minority. Siyempre susubaybayan niya yan. Aalamin niya anong mga ginagawang may mga meeting ba ang minority? May mga maniobra bang ginagawa ang minority? Sinusubaybayan yan. Alam niya ni Ping Lacson. Kailangan nilang subaybayan yan para
sabi nga ni Ping Lacson, wag tayong magkampante Espisoto. Ano yon? Ang minority, wag nating i-underestimate. O yung ibig sabihin no ni Ping Lacson pag sinabing wag i-underestimate ang minority, wag i-underestimate ang minority, bantayan natin bawat galaw nila. Kasi sigurado yan, may gagawin yan. Lagi yang magkakaroon ng mga caucus, gagapangin yan ang nasa majority. Pero yung statement ngayon ni Ping Lacson na sabi niya, hindi totoo yan, ibig sabihin, monitored nila ni Ping Lacson at nila Tito Soto ng liderato ng Senado, monitored nila ang galaw ng mga kapwa nila senador. May kumpiyansa, confident si Ping Lacson na in pa ang majority, wala pang bumabaliktad. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ano? Yan yung ano dito. So, doon sa nagtatanong, ano ba talaga? Out na ba talaga si Soto? In na sa Cayetano? Hindi. Sabi ni Ping Lacson, fake news yan eh. Fake news yan. Kaya, yung sabi nga ni Ping Lacson, ang mga nagkakalat lang yan, desperado yan. Pero, tulad nga ng sinabi ni Ping Lacson, wag namang i-underestimate ang minority. Kasi yung minority na yan, laging gagawa yan ng hakbang, laging naghihintay yan ng pagkakataon na maagaw ang liderato sa kanila. Kaya sabi ni Lacson, bantayan, wag magkampante. Baka sa sunod, makudita tayo. Pero itong balita ngayon na wala na si Soto, si Cayetano na, hindi totoo. Ang sinasabi ni Ping Lacson, wag naman nilang i-underestimate ang majority. Kumbaga, ang majority, minumonitor din yan, mga galaw na yan. Okay? So, mga kabunyog, sa kaganito, isa pang sitwasyon dyan, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, kailangan mo dyan ng basbas ng Malacanang. Agree. Kailangan mo ng basbas ng Malacanang dyan. Payag ba ang Malacanang na magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado? Ibig sabihin, okay ba? Okay ba sa Malacanang? Ang tanong ko nga, acceptable ba sa palasyo si Cayetano? Sa tingin ninyo, okay ba sa Malacanang na Senate President si Cayetano? Kayong tanungin ko. Sa tingin ko, hindi. Hindi. Hindi papayag ang Malacanang na si Cayetano ang kasi si Cayetano napaka-oportunista niyan. Kaya ano yan? Alam ng Malacanang na si Cayetano na ang Senate President. Oportunista yan at Duterte yan. Kaya yung sinasabi, pag ang pinili ng Senado si Cayetano, ay magiging kabangga yan ng Malacanang. Magiging kabangga yan ng Malacanang. Kaya hindi papayag ang Malacanang diyan. Na si Cayetano ang maging Senate President? Hindi. Sa tingin ko lang Kaya yan din ang problema nitong mga nag-iisip na iluklok si Cayetano. Kung gusto nilang si Cayetano ang ilagay, kailangan muna lang kumbinsihin ang Malacanang. Ang Malacanang, ang executive, hindi naman yan pinapakialaman bawat galaw ng Senado. Hindi lahat ng galaw. Pero yung pagpili ng mamumuno sa Senado, Senate President yan, kailangan yan malaman ang basbas ng Malacanang. Okay ba sa Malacanang na si Cayetano ang papalit? Yan yun. Hindi, sa tingin ko, hindi papayag ang Hindi papayag. Sabi ni Rosminda Valencia, negative ang Malacanang kay Cayetano. Okay pa sa kanila, natyagaan pa nila si Cheese. Kasi lagi naman si Cheese nagsasabi, susundin ko naman kung anong gusto nyo. Ganun naman si Cheese. Itong si Soto, siyempre, kakampi ng Malacanang ito sa sila Lacson. Pero kapag si Cayetano na ang hindi yan. Hindi yan. Yan yung magiging problema ni Cayetano. Kahit pa may kasi may mga senador naman na maghihintay ng go signal ng Malacanang. Halimbawa, yung magkapatid na Tulfo, maghihintay yan sa go signal ng Malacanang. Si Gatchalian, si Lito Lapid, maghihintay yan. Maghihintay yan sa ng Malacanang. At yung magkapatid na Bilyar, ang hinihintay lang naman ng magkapatid na Bilyar. Wag silang tamaan. Alam nyo kasi si Mark Bilyar, lalo't ngayon mag-iimbestiga ng mga flood control projects. Mapag-uusapan yung panahon ni Duterte, si Mark Bilyar ang mananagot doon kasi siya ang DPWH secretary noon. Yun ang hinihintay ni Mark Bilyar. Kailangan niyang nasa administrasyon pa rin. Kailangan niyang nasa administrasyon. Kasi kailangan niya rin ng proteksyon. Yun ang ni Mark Bilyar. Kaya hindi basta-bastang babangga sila Bilyar sa Malacanang. Yan yung dyan. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, yan ang update. Hayaan nyo, pag mayroon na namang mga bagong developments, magla-live uli ako. Magla-live uli ako. Blessed Sunday sa inyong lahat, mga kabunyog. Magandang araw. Salamat, attorney. Thank you very much. Grabe mga kabsat. Wala na. Desperate moves na mga karapatang DDS. Yes, tama ka dyan, Regina. Desperado na talaga.
Kasi nga kabadong-kabado na sila. Hindi pa nag-uumpisa yung hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Kabado na sila. Tandaan nyo, meron siyang 2 privilege speech na ginawa. Doon pa lang, intro na. Kabado na sila kasi alam nila eh. 'Di ba? Kung anong mangyayari. Tragis, damay-damay silang lahat. Sila yung mga, tapos ngayon, nako pa, gumawa sila ng ganyang klaseng pa-survey. Nagpa-survey sila dyan sa One News Philippines na yan. Nako pa, saan ba nakabase yung One News Philippines na yan? At ilan yung followers dyan? Di ba? Nako po, si Jinggoy nakulong ang tatay ni Inday. Si Jinggoy nakulong ang tatay ni Inday. Nakulong si Gloria. Nakulong din, walang kadala-dala din na nila na ingatan mga posisyon ng gobyerno, di ba? Mas mabuti pang piliin mo yung mabuting pangalan kaysa sa pilak, sabi naman ni Cynthia Padjeros. Ayun. So, ayan mga kabsan. Naku po, yung mga garapata, hanggang ngayon umaasa. Huwag na kayong umasa. Masasaktan lang kayo. Masakit yan, magugulat na lang kayo. Putragis, pinaasa. Fake news lang pala yun. Sino kasi naniniwala? Di ba? 93,000 ang bumoto kay Cayetano. Wow, 93,000. 4,000 lang kay Tito Sen. Sino nagpakalat? Ha? Si Koki. Si Banat Boy na fake news din. Ito na mga otong followers niya, naniwala. Kamote. Siya. So, okay na tayo dito, no? Na pinapakalat nilang masyado silang desperate.